Gusto ko lang i-share sa inyong apat na 27 years old ako noon nung ako'y nagkaroon ng anak. At ang buong akala ko, Robert, Ivy, Michelle, ready ako, kaya ko, alam ko kung anong dapat gawin. Pero hindi pa rin pala. Mahirap, Rino, maging isang ina at maging isang ama ng sabay sa anak ko. Pero kinuha ko ang lahat ng lakas ng yon sa anak ko pa rin eh. So sana kayo, iniisip nyo hindi lamang yung mga sarili ninyo. May anak na kayo eh. May maaapektuhan. Diba kaya nga tayo nagpapakahirap, nagpapakapuyat, ako nagtatrabaho 12 oras, para ano? Mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung anak ko. Mapaaral ko, mapakain ko. Hindi ba? Ngayon, nauunawaan namin, napapagod kayo dahil kayo ang nagtatrabaho. O pagsasabihan natin ng mga babae, na aminado naman tayo mga kababaihan, minsan kasalanan din naman talaga natin yan. Ang bunganga din naman natin kasi, wala rin sa lugar minsan. Unawain din natin at bigyang pagpapahalaga. Sabi nga nila, di ba? Masasabi mo lang na tunay ang isang pag-ibig kung nakikita mo at kaya mong mahalin kahit yung pinaka hindi maganda dun sa tao. So kung araw-araw mo rin bubungangaan, Ivy, lalayo din ang asawa mo sa'yo. Pero kung makakagawa ka ng paraan na pagkasyahin, mamaluktot at kung ano lang ang kaya, pagkasyahin dun sa binibigay. Maging thankful na tayo doon. Gawin din natin yung parte natin bilang tayo yung asawa. Mahirap pero yun ang ating responsibilidad eh. Yung panatiliing maayos ang kalagayan ng mga anak natin, ng tahanan, pagkasyahin yung budget kahit napakahirap. Yun talaga ang trabaho ng nanay eh. Yun ang trabaho ng asawa. Hanggat hindi kayo matututo na mag-adjust at tanggapin ang isa't isa, at ganun na lamang ay bibitaw kayo, wala talagang mangyayari. So kung sarili nyo lang ang iisipin ninyo, ay hindi nyo masisisi ngayon itong dalawang ito, kung magdesisyon silang wag na lang kayong ipakilala sa mga bata. Dahil para ano? Para bigyan ng problema yung mga bata na pwede sanang lumaki ng maayos, na walang komplikasyon. So ang tanong ko sa inyo ngayon, saan ninyo gustong dalhin ang mga buhay ninyo pare-pareho? Hanggat wala isa sa inyo ang matututong magpakumbaba, magsakripisyo, at magmahal ng walang kondisyon, mahirap para masabi mong magiging maligaya tayo. Kasi Robert, paano pag dumating ang araw na wala ng pera si Rino, tsapwera na rin siya? Kami nagbadadama yan. Pero babalikan ko po yung asawa. Oo nga, Robert. Pero ito nga ang pinaliliwanag namin sa iyo. May buhay ka na kasama si Ivy. At yun ang dapat ang prioridad mo at yung anak ninyo at kung paano kayo mabubuhay at maayos. Kailangan mo nang tanggapin na hindi mo pwedeng sandalan si Rino sa lahat ng oras. Kailangan mong magpakalalaki at matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa at ang katulong mo sa pagtayo na yun, Robert, ay ang sarili mo lang. So, paano ngayon? Ano ang desisyon ninyo? Ivy? Magbabalikan po. Gusto mo pa ba na bumalik sa'yo si Robert? Ayoko na po. Ha? Ayoko na po. Kaya naman po namin ng magulang ko buhayin yun. Okay.
At hindi naman natin masisisi si Ivy sa kanyang desisyon kung hindi na niya balikan si Robert. Michelle. Ha? Hindi na rin po kami pagbalikan sa kanya. Hindi na rin. Tsura pa lang yun. So, papaano ang bata? Makikilala ba ni Rino? O makikilala ba ng bata na ang Lalayo ama po niya ay kami. si Rino? Uwi na po kami ng probinsya ng anak ko. Sa Leyte po. Kasama yung tatay ko. So, Robert, Rino, narinig nyo, yung dalawang babae, ayaw na nila. Narinig mo yung sinabi ni Michelle, uuwi na lang sila sa probinsya. Opo. So, hindi mo makikita ang bata. Paano yun? Nasa kanya na po yung kung ano yung magiging desisyon. So, bilang ng mga ama ng mga bata, anong desisyon nyo? Yung testento po tuloy-tuloy pa rin po. Pero pupunta ako pa rin po ang anak ko. Dadalo-dalawin ko pa rin. So, tuloy-tuloy ang sustento na ibibigay mo kay Ivy. Ikaw ang maghahanap buhay o iaasa mo kay Rino? Hindi po. Ako lang po sarili ko po. Lalay na rin po ako para wala na po kami mga komunikasyon. Siguro ito rin ang pagkakataon, Kuya Robert at Rino, alamin ninyo, nang magkahiwalay, ano ba talaga ang gusto ninyo? Kumbaga, sinubukan naman ninyo na maging, kumbaga, diretso ang buhay ninyo. Pero bumalik ulit kayo. Gamitin nyo ang pagkakataon na ito na kilalanin ang sarili ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Aminan na po tayo mga kapatid. Lahat po ng tao ay may karapatang umibig at magmahal. Pero paulit-ulit na naming sinasabi dito po sa aming programa na ang pag-ibig ay hindi laruan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit kahit pa nga ikaw ay nasasaktan. Ang tunay na pag-ibig ay mapagtiis at lahat ay kayang pagdaanan. At ang tunay na pag-ibig ay may respeto at taglay nito ang malinis at dalisay na pagmamahal. Ang pag-ibig ay hindi rin isang bagay na pwedeng iwan at balikan mo lang kung kailan mo lang magustuhan. Para po sa ating heart-to-heart thought for the day, we don't find love every day, but love finds us in any way. Thank you mga kapatid at salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Salamat din sa mga sausawero at sausawera sa studio. At salamat din sa mga sausawero at sausawera online worldwide. Mahal namin po kayo. Ako pa rin, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami, na lagi nagpapaalala ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, lalaking balak ata maging boksingero. Ginagawang punching bag ang asawa tuwing Sabado. Gano'ng katotoo, nakaschedule ang bugbugan nyo tuwing Sabado? Tinuntok ko nga po. Kinaladkad mo siya, pauwi, hawak sa buhok. Bakit kaya lahat tinitiis niya kesa umuwi sa kanyang pamilya? Ano pong naging itsura ni Angging na sinaktan siya ni Bong? Lakay po. Pasa-pasa po ang katawan niya, daming ang sukat sa tuhod niya. Yung nagpasagasa ang ate mo, nandun ka rin. Para po na legal pain si Bong, nagpasagasa siya. Baka naman ayaw din bumalik sa inyo ng anak nyo, baka sinasaktan nyo din.